So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another unboxing na naman tayo. And this time, isang budget smartphone na naman. At ito ang Xiaomi Redmi A3X. Maganda kaya itong budget smartphone na to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing video dito sa Xiaomi. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating first impressions video dito sa Xiaomi Redmi A3X. And this time, yun nga, i-unbox na rin natin siya. Dumating na rin po yung in-order natin. At ang napili nating color is yung Moonlight White. And very identical yung design nito sa ever popular din na Xiaomi Redmi A3. At tingnan natin kung maganda ba or sulit nga ba itong smartphone na to. Kasi ang SRP neto or the suggested retail price of the Xiaomi Redmi A3X is nasa 3299 pag 3GB64. I think 3GB64GB pa lang sa ngayon ang available. At ang magandang balita, pag clinic nyo yung view products natin dito, makukuha nyo na lang ng 2,000 plus itong Xiaomi Redmi A3X. So nakuha ko to ng 2,500 or 2,600. So very affordable lang mga ka-J-Vlog. At ganyan nyo rin to makukuha pag clinic nyo po yung view products natin dito. Kaya wag kayong mag-alala. I-click nyo na yan para makuha nyo ng below SRP itong Xiaomi Redmi A3X. So sinabi ko yung SRP niya kasi yan yung possibility na presyo niya sa mall or sa mga third party na tindahan offline. Again, huwag kayong mag-alala, bumili naman sa mga online store dahil okay naman yan. As long as dito sa view products natin, dahil diyan ko po mismo binili itong Xiaomi Redmi A3X natin. At yun nga, cut action. So tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo ko i-unbox itong Xiaomi Redmi A3X. So ito yung box ng Xiaomi Redmi A3X. So very common din yung box niya sa Xiaomi Redmi A5 and sa Xiaomi Redmi A3. So kung hindi kayo kung iba na akala nila A3 rin to pero meron X diyan. So yun, 6.71 inches display, 90Hz fluid visual experience. So again, nung deliver to is in-unbox natin to at video natin while unboxing para syempre as a security na rin sa delivery natin, 'di ba? Para kusari walang laman, meron tayong masisend sa online. So ito yung gilid ng box, Xiaomi Redmi A3X with your favorite Google apps. Google is a trademark of Google LLC. Powerful octa-core processor with AI dual camera system. A massive 5,000 mAh battery and secure fingerprint scanner. And again, this is the 3GB, 64GB of internal storage. Ang maganda kasi dito mga J-Vlog, nakuha lang natin to ng 2,000 plus. For the 3GB, 64 is, I think, ano na yan, reasonable. Pag nakuha nyo to ng 2 plus. Okay, open na natin siya. Redmi. Ito na mismo yung smartphone. Redmi A3X. Mamaya na to. Tingnan muna natin yung content ng box. So, wow! Absent si Maring Jelly Case. Iruin mo yun. Parang, hindi nakalabas si Maring Jelly Case sa bahay, So, yan, warranty card, safety information, and tingnan natin. Present si Paring Brick. Yun naman ang maganda doon. May alitan sila ni Maring Jelly Case. So, yan dito si Paring Brick. And sad to say, mabagal si Paring Brick. 10-watt charging rate lang po si Paring Brick. And of course, the Type-C cable. And nandito si BBC Media Tool. So, yun lang naman, nakakalungkot na parang may alitan si Paring Brick tsaka si Maring Jelly Case dahil absent po si Maring Jelly Case sa ating unboxing video. Okay. So next, let's proceed to the main event ng smartphone. Ito na po ang Xiaomi Redmi A3X. Alisin na natin sa kanyang plastic. So dito sa harap, nandito yung mga specifications niya. 6.71 inches, 90Hz screen refresh rate. AI dual camera system, 5,000 mAh battery capacity, secure fingerprint scanner, and a powerful octa-core processor. So, tanggalin na natin to. Okay. At tingnan natin itong Moonlight White. So, in 3, 2, 1. Okay. Very identical din sa, I think, sa A3. Oh, very identical din sa A3 and sa Poco C61 ba yun? Basta yung ganitong large camera module. And itong mga ka-J-Vlog, tanggalin na natin yung stereotype natin sa ganitong may sticker sa likod. Nakikita ko kasi yung mga iba, hindi po to tinatanggal. Akala nila part to ng warranty. Hindi po to part ng warranty. Pwede nyo pong alisin yan dahil ang tinitingnan po sa warranty is yung serial at
yung resibo. Minsan nga kahit walang resibo, okay na eh. So, ang ganda rin ng design in fairness na itong A3X. Very identical din naman sa Xiaomi Redmi A3. Ayan, circular camera module. Ito po yung camera niya yung nasa gitna mismo. Yan lang, yung maliit na yan. Ito I think is useless na camera yan. And yung flash niya. AI camera system, napakalaki lang nung design ng camera module niya. Kaya pag gagamitin niyo to outdoor, panigurado makakuha ng attention ng mga consumers. Glittery effect yung back cover na itong smartphone na to. So sa frame is matte finish overall. Itong Xiaomi Redmi A3X. So nandito yung power button and yung volume rocker niya. Sa taas naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack and a microphone. And yung speaker grills niya, sa left side is yung SIM tray. So check natin kung hybrid ba to or hindi. Okay, let's check. So magandang balita mga ka-J-Vlog, this is not a hybrid SIM card tray. So pwede itong lagyan ng dalawang SIM at isang micro SD card ng sabay. So sa baba naman ng smartphone, we have the microphone and Type-C port. Yun lang. In fairness, slim and lightweight din naman itong device na to. So open na natin. At sad part is wala rin po siyang pre-installed na screen protector out of the box. So open na natin si Xiaomi Redmi A3X. Ayan, Mi, powered by Android. So, setup ko muna to, balik ako kayo. So, ayan, na-open na natin. Or na-setup na natin si Xiaomi Redmi A3X. Ayan. So, large display, yes, 6.71 inches siya. So, naka-notch. For me, very acceptable naman yung ganitong notch display sa presyo niya. Hindi na ako magre-reklamo na notch display to. Maganda rin dito is meron siyang mataas sa refresh rate na 90Hz. And kung makikita nyo when it comes sa OS or operating system nito, very basic na MIUI. Hindi po to Hyper OS. Parang siya sa A5 and sa Poco C71. Android 14 siya. 3GB of RAM. Okay. Storage, since 64GB, 47GB na lang po yung available. Ang laki na agad nung nakain. So, maliit na lang talaga ang 64GB ngayon mga J-Vlog. When it comes sa display, let's check yung display niya. Refresh rate, set natin sa 90Hz. Ayan. So, ayan siya. Ang Xiaomi Redmi A3X. So yun mga ka-J-Vlog na na-unbox na natin ang Xiaomi Redmi A3X, and this time gusto ko naman ngayon magbigay ng first impression hands-on dito sa device na to. So nakapagbigay na ako ng first impression based sa kanyang specifications. So hindi pa natin siya na-unbox or hands-on. Ngayon naman syempre bibigay ko na rin yung first impression ngayong nahawakan na natin or nagamit na natin siya ng actual. Number one, yung display niya. When it comes sa display niya, yes, totoo naman malaki yung display na itong Xiaomi Redmi A3X. Nasa 6.71 inches. HD plus 720p is acceptable sa ganitong mga range ng devices or yung price range ng device na to. At nang nakakatuwa naman, kahit na sobrang mura siya, naka-equip din siya ng 90Hz screen refresh rate. At etong notch display na to, pag ganito nyo nakuha to ng 2,000 to 3,000 pesos, hindi na ako magrereklamo dyan. Kasi usually, sa mga ganito ring presyohan, naka-notch display pa rin naman sila. Hindi, bihira lang yung naka-punch hole display. Pero let's hope, malay natin, 2026, maging punch hole na lahat ng mga smartphones, diba? Dulad nga na sinasabi ko sa mga ibang unboxing videos ko, kung wala namang any cost na gawing bilog to or kumpletuhin yung bilog, sana kumpletuhin nyo na lang kasi mas maganda of course ang punch hole display. Next mga ka-J-Vlog, yung operating system nito. So yung OS nito is naka Android 14 siya. Yes, at hindi po to Hyper OS ha. So naka MIUI siya, parang basic MIUI po yung operating system nito. Let's see. Yes, Android 14 siya. Android 14 out of the box, and I don't know kung ma-update to sa Android 15. Based kasi sa kanyang OS, very basic lang yung OS nito. Ayan, 'di ba? So, yon, hindi po siya naka-Hyper OS. Mga ka-J-Vlog, yung chipset. So, yung chipset niya, expect nyo na hindi po to for gaming talaga or hindi siya ganun makaka-handle ng mga modern games. At natry pa rin natin naman yung, natry ko na yung Unisoc T100 ba yun, na sobrang sobrang bagal nun kasi yung chipset nun is, kasi yung GPU nun is PowerVR GA322. Same na same din dito sa
Xiaomi Redmi 8 3X na merong power VRG 8322 Unisoc T603 siya na merong clock speed na 1.8 GHz. So again, ito po hindi ko nire-recommend as a primary smartphone sa karamihan ng mga consumers natin. Marami pang mga worth it na 4,000, 5,000, konti lang dadagdag nyo primary smartphone na. Ito mare-recommend ko to as a secondary smartphone. Pwede rin siya ma-recommend as a navigating tool nyo. Pwede siya for online business. Pwede rin siyang i-recommend sa mga consumers na naghahanap ng first smartphone para sa mga anak nila. Okay na okay rin itong Xiaomi Redmi 8 3X para sa kanila dahil hindi sila makakalaro ng solid gaming dito. Diba? Pero let's try pa rin naman i-game test. Tatry na rin siya sa Roblox kasi karamihan ng mga chikiting natin nagro-Roblox kaya tatry rin natin sa Roblox kasi marami rin consumers na mga magulang naghahanap ng pang Roblox ng anak nila. Ito, tatry na natin, don't worry. Pero asahan natin na hindi po snappy ang chipset niya. Next is yung RAM at ROM. Marami ako naririnig na naman sa comment section, hindi na raw worth it ang 3GB64. Yes, hindi siya worth it kung nakuha nyo to ng 5,000 piso. Hindi siya worth it pag nakuha nyo ng 4,000 pesos. Nakuha nyo ng 2,500. Nakuha nyo ng 2,600. Magreklamo pa ba ako? 3GB64 is okay sa ganitong presyo. Siyempre mga ka-J-Vlog, pag bibili kayo ng smartphone, always manage your expectation kung magkano nyo lang nabili yung device, di ba? Yes, narinig nyo, 3GB64. Nabili nyo lang naman ng ganyan below 3,000 pesos. Sulit talaga yan. Sulit na sulit yan. Pero pag nabili nyo to, 3GB64, nabili nyo ng 5K, 6K, hindi po sulit yan. Never naging sulit ngayon 2025 yung ganyang RAM at ROM. So again, tanggalin natin yung ganyang stereotyping na hindi na worth it ang 64GB, hindi na worth it ang 3GB of RAM. Yes, tama kayo. Pag nakuha nyo ng mahal. Pero sa ganito, na mura lang nyo nakuha, sulit din naman siya. Again, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko to na-recommend as a primary smartphone nyo kung heavy user kayo. Pwede to sa mga casual users lang. Yung mga nagko-call and text, yung mga light gaming lang naman ginagawa, hindi masyado nagtitake ng photo. Maganda naman ni-recommend kahit papano ang Xiaomi Redmi 8 3X dahil super duper affordable lang po ng device na to. Next mga ka-J-Vlog yung camera niya. So sa camera niya, medyo mapanil lang ang design ng camera niya. Akala nyo ganyang kalaki camera niya. Hindi. Ayun lang, nasa gitna lang ang camera niyan. 8 megapixel rear camera. So when it comes sa design ng camera module niya, very identical din naman sa kanyang. I don't know kung predecessor or ito yung successor. Pero same lang rin naman doon sa Xiaomi Redmi 8 3. So okay rin naman. Let's try to camera test din ito. Abangan nyo na lang mga J-Vlog sa ibang video natin or sa full review natin. Next is yung kanyang battery. Napakalaki ng battery capacity nito, 5,000 mAh na removable battery. Pero sad to say, it's a 10-watt charging rate. Ito, magiging real talk tayo. Kahit na siguro sobrang mura nito, hindi na siguro worth it ang 10-watt charging rate kahit anong price segment ngayong 2025. Kasi naka-Type-C ka eh. Ano bang use ng Type-C? Ang use ng Type-C is for fast data transfer and fast charging. Ganyan po na-invento ang Type-C. Kung mabagal din to mag-charge, siguro ang purpose ng Type-C mo is for reversible compare sa micro USB. Kung same lang naman din mag-charge ang micro USB mo at USB Type-C mo, for me wala siyang sense, di ba? Ito rin kasi ni-require ngayon sa karamihan, even the EU, ni-require na lahat ng Type-C. Kaya wala na tayong makikita mga micro USB ngayon. Kaya yon. Sana kahit Type-C siya, lagyan nyo naman ng konti or kumurot kayo ng konting fast charging rate at least 15 watts, di ba? So, saan nyo, pag 10 watt to, matagal po mafu-full charge. Siguro mga 1 to 2 hours nyo mafu-full charge etong Xiaomi Redmi 8 3X nyo. And included din na charger out of the box is 10 watts din. So, yun mga ka-J-Vlog, yung ating first impression so far dito sa Xiaomi Redmi 8 3X. So, hopefully nakatulong to sa inyong buying decision. Pag bibili kayo na itong smartphone na to, again, kung bibili kayo na ito, click nyo na yan, view products, para ma-redirect kayo sa sobrang bagsak presyo na Xiaomi Redmi 8 3X. And again, abangan nyo na lang po yung full review, game test, and 5 reasons natin dito sa smartphone na to. So, grab nyo na yung chance na makakuha to ng 2,000 plus ngayon sa on.